Noong 1945, sa mga dulo ng World War II, isang rebelde na sasakyang panghimpapawid ang lumandas sa Odo, isang pulong may pabrika ng eroplano para sa kamikaze. Matapos tingnan ng mga tekniko, sinabi ni Tachibana kay Koichi na wala silang nakitang problema. Mariing itinanggi ni Koichi dahil mukhang nagkukunwari siyang may sira ang sasakyan para maisalba ang sarili. Habang papalayo si Koichi para di mahalata ni Tachibana ang kanyang nerbiyos, sinabi ng isang mekaniko na sana'y dumami pa ang tulad niya dahil muntikan na silang matalo sa giyera. Sa eksaktong sandaling iyon, nagulantang si Koichi nang makita niyang mayroong patay na mga isda sa dalampasigan. Pagkagabi isang sirena ang tunog sa kampo. Ito'y tanda ng mga air raid, subalit nang tumindi ang ilaw dahil sa spotlight, sila'y nagtaka ng masaksihan ang isang dambuhalang nilalang na si Godzilla na sumulpot galing sa karagatan. Mabilis na dinurog ni Godzilla ang monumento at nagpasimuno ng apoy, sanhi upang magkagulo ang lahat patungo sa kanilang kublihan sa trench. Dahil sila'y mekaniko at hindi combatants, hinihikayat ni Tachibana si Koichi na gamitin ang sandata ng eroplano laban sa halimaw. Dali-dali si Koichi patungo sa sasakyang panghimpapawid subalit nang masilayan niya si Godzilla, siya'y natigalgal sa sindak. Nataranta ang mga tekniko at pinaputukan si Godzilla, na lalong ikinalit ng halimaw at nagudyok sa mas marahas na pagwasak ng trenches hanggang sa ihalibas ang mga tao. Habang nagkukumahog ang mga mekaniko at winasak ni Godzilla ang kampo, puno ng pagkatakot si Koichi, at lumabas ng eroplano bago pa ito maibato at maibaon din ni Godzilla. Ang pagtapon ng halimaw sa sasakyang panghimpapawid ay nagbunsod ng pagsabog na nagpanaw ng malay ni Koichi. Kinabukasan, nagising si Koichi at tanging si Tachibana lang ang nakitang buhay, inaayos ang katawan ng mga namatay. Labis na nagngingit-ngit si Tachibana at hinamon si Koichi sa kanyang kawalan ng aksyon. Matapos ang ilang oras, sumurrender ang Japan at dumating ang barko upang iuwi ang mga natitirang kawal. Walang imik, iniabot ni Tachibana kay Koichi ang mga retrato na kanyang natagpuan malapit sa yumaong mga kasamahan. Nang sumapit ang Disyembre, umuwi si Koichi sa kanyang lugar sa Tokyo at nakitang giba na ito. Ang kanyang tahanan ay nagmistulang mga guho lamang. Napuno si Koichi ng guilt ng mga survivor at nagnilay kung mayroon ba siyang magagawa pa. Sinalubong siya ng kanyang kapitbahay na si Sumiko na nagpaalala na siya'y magiging isang kamikaze. Sinermunan si Koichi sa pagiging duwag. Wala na siyang anak, pinaslang sa pambobomba ng Amerikano, at inihayag na patay na rin ang kanyang magulang. Labis na nasugatan ang damdamin ni Koichi. Naalala niya ang sulat ng kanyang magulang na nagsasabing bumalik ng ligtas, at iniisip kung ano ang tamang sagot sa kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang araw, nagawa ni Koichi ang simpleng kanlungan gamit ang nabasag na mga bato. Nang siya'y nagtungo sa itim na merkado, isang inay hinahabol ng ilang tao dahil sa pagtangay ng mga kumot, tumakas siya at nalaglag ang sanggol sa kanyang bisig. Pinag-isipan ni Koichi kung iiwan ang bata sa palengke, ngunit napagdesisyonan niyang isama ito. Di naglaon, natagpuan niya ang babae malapit sa lugar. Siya si Noriko na nag-aantay para kunin ang sanggol na si Akako. Sinamahan si Koichi ni Noriko pauwi at hiniling na pagsaluhan nila ang kaunting pagkain para sa kanila at sa bata. Inihayag niya na siya'y walang asawa at ang sanggol ay hindi sa kanya. Inampun niya ito mula sa namatay na ina sa panahon ng air raids sa Tokyo. Walang natitirang pamilya, tulad ni Koichi. Nais ni Koichi na umalis sila pagkatapos ng kanilang hapunan, subalit habang nag-uusap, sila'y nakatulog at ginugol ang buong gabi. Kinabukasan, pinagalitan si Koichi ni Sumiko dahil sa pagsama kina Noriko at Akako, sinasabing huli na para magpakabayani. Ngunit nagbago ang isip niya nang malaman na hindi tunay na ina ni Akako si Noriko. Inalok niya sila ng tulong at binigyan ng bigas upang mapakain ang bata noong Marso 1946. Binalita ni Koichi na may trabaho siya na maganda ang bayad sa pagsira ng mga lumutang na mina sa dagat sa Japan. Pinangambahan ito ni Noriko na baka mapanganib, ngunit iginiit ni Koichi na kinakailangan ito para iwasan ang gutom. Ipinaliwanag niyang ang mga bangka ay espesyal na disenyo para hindi masabugan ng mga mina. Pero sa kanyang pagdating sa daungan, nabigla si Koichi sa pagtuklas na sa Shinsem Rusiana katalaga, isang maliit na bangkang kahoy. Ipinaliwanag ng isang dating siyentipiko ng Navy na si Kenji na ang kahoy ay ginamit para hindi makaakit ng magnetic mines. Nakilala din niya sina Captain Sage at Shiro, na parehong hindi pa nakakaranas ng digmaan. Habang sila'y nasa tubig, ipinakilala ni Sage ang kanilang misyon. Isang kable na nakakabit sa pagitan ng Shinsei Maru at Keishon Maru ang nagpapahintulot sa kanila na kumapit sa mga wire ng mina at hilahin ang mga ito palutang, kung saan ito ay malalayo at pasasabugin gamit ang machine guns. Nagpractice si Koichi sa machine gun at naging mahusay na marksman, salamat sa kanyang karanasan bilang piloto, kung kaya't ito ang naging tungkulin niya sa bangka. Inasam ni Shiro na tumagal ang digmaan para makilahok din siya, subalit pinagsabihan agad siya ni Koichi dahil sa kanyang kakilakilabot na kaisipan. Isang gabi, habang si Koichi ay natutulog, nagising siya sa hiyawan. Bumangon siya at nakita ang mga mekaniko mula sa isla na darating. Muling nagbalik si Godzilla, ngunit sa sandaling iyon siya ay nagising at napag-alamang ito ay isang bangungot. Ang pakiramdam ng pagkakasala sa mga nakaligtas ay muling umiral at mahigpit niyang niyakap si Noriko habang nagtataka kung siya ba ay patay na, at ang lahat ng nangyari simula sa isla ay isang panaginip lamang. Takot na itinulak siya ni Noriko at nagkaroon ng pagbagsak si Koeko, habang titig na titig sa mga larawan ng mga yumao na mekaniko at ng kanilang mga pamilya. Noong Hulyo 1946, isang pagsusuri ng nuklear ng Amerikano sa Bikini Atoll ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa dagat bilang bahagi ng Operation Crossroads. Nasa ilalim ng tubig si Godzilla nang mangyari ito, at ito ang dahilan ng kanyang pagbabago. Samantala, unti-unting gumaganda ang sitwasyon ni Koichi. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Koichi kasama ang koponan ng paglilinis ng minahan habang si Noriko ay nag-aalaga kay Akako sa bahay. Hindi naglaon at nakaya na ni Koichi na bumili ng motorsiklo at malalaking pagbabago sa kanilang bahay, at maging ang mga kapitbahay ay nagtatayo rin muli. Dahan-dahang binubuo muli ang tamang kapitbahayan sa lugar na iyon. Isang gabi, nang dumalaw ang mga kasamahan ni Koichi para sa hapunan, nagkuha si Kenji ng ilang magagandang larawan ng lahat.
Inakala ng mga kalalakihan na asawa ni Koichi si Noriko at nagulat sila nang malaman ang kanilang mga kalagayan sa pamumuhay. Nang tawagin ni Akako si Koichi bilang kanyang ama, sinabihan niya ito na huwag na ulitin, na nag-aalala sa iba pa. Hinihikayat nila siya na tanggapin na nakita na niya ang kanyang pamilya, ngunit si Koichi ay nanatiling nasa kanyang pagtanggi. Noong Marso 1947, nag-umpisa si Noriko sa isang trabaho sa opisina sa Ginza, isang umuunlad na distrito sa Tokyo. Ipinaliwanag niya kay Koichi na gusto niyang maging independyente at makapagsarili, at para lumayo sa kanya upang magkaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng asawa. Ibinahagi rin niya na masayang pumayag si Sumiko na mag-alaga kay Akako habang sila ay parehong nasa trabaho. Samantala, itinatago ng pamahalaang US ang katotohanan na ilan sa kanilang mga sasakyang pandagat ay nawasak ng isang hindi kilalang kaaway. May mga larawan ng kakaibang bagay sa tubig na kumpirma na ito ay Godzilla. Sa tuwing may nawasak na barko, may nakukuha silang senyales ng radyoaktibong signal. Sinimulan ng radar na subaybayan ang ruta ni Godzilla at kinumpirma na abot siya sa Japan sa loob ng ilang linggo. Subalit, tumanggi ang US na makialam dahil maaring makaapekto ito sa relasyon nila sa Unyong Sobyet. Noong Mayo 1947, ipinadala ang Shinxi Maru at Kishin Maru sa isang espesyal na misyon sa mga isla ng Ogasawara at natagpuan ang isang malaking barkong Amerikano na lubhang nasira. Habang pinag-uusapan ng crew kung ano ang maaaring sanhi ng ganitong pinsala, nakakita si Koichi ng mga patay na isda sa tubig at sinabi sa iba tungkol kay Godzilla. Si Shiro ay natakot na inaasahan ng pamahalaang Hapon na lumaban sila kay Godzilla sa kanilang maliliit na bangka, ngunit ipinaliwanag ni Kenji na ang kanilang trabaho ay upang lamang magpabagal sa kanyang pag-usad hanggang dumating sila para gamitin ang narecover na mga mina bilang sandata at itago ang misyon. Nang makolekta nila ang 2 mina, napuna ni Koichi na dumami ang patay na isda at nag-alarma. Pinabalik niya ang mga bangka dahil sa di nila kakayaning lumaban. Desidido si Seiji na protektahan ang Tokyo. Nang lumitaw si Godzilla mula sa dagat, agad niyang inatake ang Keishin Maru. Sa takot, binawi ni Seiji ang kanyang plano. Agad na umalis ang Shinsei Maru habang hinahabol ni Godzilla at inihulog ang mina sa tubig. Ngunit, ni Kalmot ay wala itong naidulot sa halimaw. Pinaputukan ni Koichi ang halimaw ng mitralyadora na walang epekto dahil matigas ang balat nito. Plinano ni Kenji na sikmuraan ang bibig nito. Inilabas nila ang pangalawang mina ngunit sira ang detonator, kaya't ginamit ulit ang mitralyadora at pinasabog ang mina malapit sa mukha ni Godzilla. Sira ang mata at pisngi ni Godzilla, ngunit nagdulot ito ng alon na umauga sa bangka at nasugatan sina Koichi at Shiro. Mabilis gumaling ang sugat ni Godzilla at lumitaw siya mula sa tubig na galit para sa paghihiganti. Sa hindi inaasahan, dumating ang isang battle cruiser at nagpaputok kay Godzilla na ibinaling ang galit sa cruiser at ginilitan ang kanyang mga kuko. Pinadapa ng cruiser ang halimaw sa dagat ngunit nagliwanag si Godzilla habang lumalangoy sa ilalim ng barko at sinira ito sa heat ray niya. Pagkatapos, tuloy-tuloy siya sa Tokyo. Nagising si Koichi sa ospital, sinalubong ng kasamahan. Gusto niyang mag-abiso sa mga tao, ngunit tinago pa ng gobyerno ang katotohanan. Nang umuwi, nasaktan si Noriko dahil hindi nagsasalita si Koichi, hanggang sa kinwento niya ang nangyari at ipinakita ang mga larawan. Dahil sa pagkakasala, naisip ni Koichi na hindi siya karapat-dapat mabuhay. Kinumbinsi siya ni Noriko na ang bawat nakaligtas ay may karapatan sa buhay, tulad ng sinabi ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan, nakita ng depensa sa Tokyo Bay na paparating si Godzilla at pinasabog ang kanilang harang na mina. Walang epekto ito kay Godzilla. Agad pinalikas ang Ginza, at naalarma si Koichi para kay Noriko sa narinig sa radyo. Hindi nagtagal at sinira ng halimaw ang bayan. Nahinto ng pagbagsak ng isang kotse ng tren ang biyahe ni Noriko. Nagkapanik ang lahat at nagtakbuhan sa mga kalye habang sinasalakay ni Godzilla ang tren, nagdudulot ng kapahamakan. Marami ang nahulog at namatay, at bagamat nag-hold on si Noriko, tumalon siya pagkakita sa tubig para tumakas. Tuloy ang pagwasak ni Godzilla, giniba ang teatro ng Nippon, at iilan na mamamahayag ang namatay. Na-broadcast habang nagtutulungan sa rooftop, naabot ni Noriko ang daan habang itinutulak ng mga tao, at saka isinagip ni Koichi habang gumuguho ang paligid. Maglaon, dumating ang mga tangke at nagpaputok. Gayunman, walang epekto ang mga bala. Maya-maya, habang bubuksan sana ni Godzilla ang bibig para magpaputok ng sinag ng init, sumiklab ang dorsal fins niya at lumawak. Nakita ni Noriko ang shockwave, itinulak si Koichi palayo at siya ang napahamak. Napaupo si Koichi, dagling na puno ng emosyon at sumigaw habang ang itim na ulan ay bumuhos at dahan-dahang lumayo si Godzilla padagat. Sa kalaunan, iniulat na libu-libong sibilyan at buhay ang nadamay at libu-libong istruktura ang nawasak. Ang lugar kung saan naghasik si Godzilla ng lagim ay inilagay sa quarantine dahil sa radiation. Nakaayos ng seremonya ang mga kasama ni Koichi para alalahanin si Noriko, ngunit labis na lungkot ni Koichi at nahirapan siyang kumilos. Di nagtagal, umiyak si Akako, inaasam ang kanyang nanay, at taimtim na pinagmasdan ni Koichi ang mga larawan ng mekanika, iniisip na parusa ito sa kanyang kaduwagan. Sinabi ni Kenji na may grupong sibilyan na nagplaplano laban kay Godzilla at inimbitahan siya sa kanilang pagpupulong. Di naglaon, dumalo si Koichi sa pagpupulong kasama si Shiro Seiji at dating mga mandaragat. Nagbigay paliwanag ang isang kapitan kung paano napagkasunduan ng Japan ang paggamit muli ng 4 na destroyer, bagamat wala na ang kanilang mga armas. Ipinaliwanag din ni Kenji ang kanyang balak. Plano nilang ilure si Godzilla sa pinakamalalim na bahagi ng Sagami Bay at paandarin ang mga tangke ng Freon gas. Babagsak ang temperatura ng tubig at pipilitin si Godzilla na lumubog sa lalim na 1,500 metro na siyang magtutulak sa kanya sa matinding pagbabago ng presyon. Tinanong ni Koichi kung ito ang tiyak na katapusan ni Godzilla, ngunit hindi ito kinumpirma ni Kenji, kaya nag-atubili si Koichi.
Subalit, binanggit ni Kenji na mayroon siyang plan B. Ilalagay ang malalaking lobo sa ilalim ni Godzilla para mabilis siyang itaas sa ibabaw at masira sa explosive decompression. Pagkatapos ng pagpapakita sa harap ng hardin, nanatili ang ilan sa kanilang mga plano. Hindi kumbinsido kaya umalis, pero ang iba sa pangkat ay nanatili at sumang-ayon na magtulungan para iligtas ang kanilang bayan. Nag-celebrate ang crew ng Shinsei Maru, at nabanggit ni Kenji na posibleng ang Tokyo ay sa tingin ni Godzilla ay parte ng kanyang teritoryo. Sa pag-akit sa halimaw sa bitag, balak niyang gamitin ang isang acoustic minesweeper na patutugtugin ang ungol ni Godzilla. Kinilala niyang maaaring hindi magtagumpay ang plano, kaya nag-offer si Koichi ng tulong sa operasyon kapag nakakuha sila ng fighter plane para sa kanya. Nagtaka si Sage kung bakit handang mag-risk si Koichi, at sinabi niyang dapat pinakasalan niya si Noriko, sa halip na hayaan siyang mamatay sa Ginza. Nireject niya ang katwirang gusto niya, ngunit di pa tapos ang laban niya. Kinabukasan niyaya ni Kenji si Koichi sa bodega kung saan may nakuha siyang lumang anti-bomber fighter. Di nabuksan ang aircraft ng ilang taon at kailangang ayusin ng ekspertong mekaniko. Gusto ni Koichi na si Tachibana ang mag-ayos, ngunit walang nakatalang address. Desidido na iwasto ang kanyang mga pagkakamali, nagpumilit si Koichi na si Tachibana lang ang mekaniko at nagpadala ng liham na may plano. Isang araw, inambush at binugbog si Koichi. Pagkatapos ng ilang minuto, nadiskubre ni Koichi na ang nag-ambush sa kanya ay si Tachibana, furiously mad dahil sa mga liham. Tila, ang mga ipinadalang liham ay para sa dating kasamahan na si Tachibana, sinisisi sa insidente sa Otto Island dahil batid niyang di siya kikilos kung hindi galit. Sa una, tumanggi si Tachibana na tumulong, ngunit napaniwala ni Koichi gamit ang kanyang plano. Yamang ang mina ay nakasakit kay Godzilla, nais niyang ipalipad ang eroplano na may bomba diretso sa bibig ng halimaw. Sa mga sumunod na araw, nagkumahog sa paghahanda para sa atake. Isang gabi, ipinakita ng radiation detector buoys na malapit nang dumating si Godzilla. Inilatag ni Kenji sa mapa ang kanilang plano at inatasan ng volunteers na ipagdiwang ang gabi kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng briefing, ipinaalam ni Kenji at Seiji kay Shiro, na sugatan pa, na manatili na lang sana sa bahay kinabukasan. Nang magreklamo siya, sinabi ni Sage na ang walang karanasan sa labanan ay dapat maging isang medalya ng karangalan. Samantala, masinsinang sinuri ni Tachibana ang cockpit at may nakuha siyang ideya. Sa bahay, nagbigay si Akako kay Koichi ng drawing na likha niya kasama si Noriko at napaluha. Nang sumapit ang araw, iniwan ni Koichi ang isang liham para kay Akiko habang natutulog ito at umalis ng palihim. Kalaunan ipinabasa ni Akako ang liham sa kanilang anak na si Sumiko. Mayroong pera at sulat na nagsasabing pangalagaan si Akako. Sa mga sandaling iyon, isang telegrama na may nakakagulantang na balita ang natanggap niya. Sa hangar, ipinahayag ni Tachibana na ni-replace niya ang ilang dekritikal na piyesa ng eroplano sa 2 bomba. Nang nasa loob ng cockpit, naunawaan ni Koichi na bahagi niya ay nagnanais pa ring mabuhay. At ipinaalala sa kaniya ni Tachibana na ang mga mekaniko sa Otto Island ay nagpapahalaga rin sa buhay. Itinago ni Koichi ang mga retrato ng mekaniko bilang paalala sa kanyang misyon na protektahan. Pagkatapos ipinakita sa kanya ni Tachibana ang safety pin ng bomba at isang bagay pa. Hindi naglaon, napansin ng mga boy ang paglapit ni Godzilla at nagsimula na ang sirena sa Sagami Bay. Biglang, isang naglalagablab na barko ay bumangga sa dock, indikasyon na mas mabilis na narating ni Godzilla ang baybayin kaysa sa inaasahan. Samantala, nakalagay ang larawan ni Noriko sa cockpit at lumipad na si Koichi. Umabot si Godzilla sa dock, subalit nag-utos si Kenji na ituloy ang operasyon habang umaasa kay Koichi na lumilipad kasabay ng mga sasakyang dagat. Nilapitan ni Koichi si Godzilla at pinaputukan ito upang itaboy, sabay gumawa ng ilang matalas na maniobra upang umiwas. Natukso ni Godzilla ang pain at hinabol ang eroplano patungong dagat, kung saan nag-aabang ang mga unmanned ships. Inatake ni Godzilla gamit ang kanyang atomic breath, na siyang nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan at naglikha ng alon na nagpalutang-lutang sa mga human ships. Kinakailangan ng ilang sandali para makarecover si Godzilla kaya may pagkakataon ng grupo na ituloy ang kanilang plano. 2 destroyer ang nagtabi kay Godzilla at naglagay ng kable na dinugtong sa gas canister sa kanyang katawan habang distraksyon si Koichi. Nagkiskisan ang mga barko habang inilalapat ang encirclement, subalit ligtas ang lahat. Nang maghanda si Godzilla para sa susunod na atake, nagsabog ng canisters na nagbunsod sa kanya pailalim. Pagtama sa tamang lalim, nanigas si Godzilla at tumigil sa paghahanda ng kanyang atomic breath. Ngunit kahit ganito, siya ay buhay pa. Sumunod, ipinag-utos ni Kenji na palubugin ang mga lobo para muling maiangat si Godzilla. Subalit agad na pinasabog ni Godzilla ang mga ito upang hadlangan sila. Sinikap ng mga barko na hilahin siyang pataas gamit ang sarili nilang lakas, ngunit sobra ang bigat ng monstro at bumagsak ang isang crane. Sa sandaling iyon dumating ang isang fleet ng tugboats na pinamunuan ni Shiro upang tumulong. Lahat ay nagtulungan, at hindi nagtagal, muling lumitaw si Godzilla, mukhang malubhang na sugatan dahil sa decompression, ngunit buhay pa rin. Nagsimula ulit mag-charge si Godzilla at inakala ng koponan na tapos na. Bigla, dumiretso ang eroplano ni Koji sa bibig ni Godzilla at pinasabog ang mga pampasabog, na sa wakas ay nagpabagsak kay Godzilla pagkatapos ng isang segundo ng katahimikan, ang koponan. Si Koichi ay nakitang bumabagsak na mayroong parachute. Tila hiniling ni Tachibana na siya ay maging ligtas, at iyon pala ay ejector seat. Nang maglaho ang usok, natuklasan nilang wasak ang tuktok ng ulo ni Godzilla at ang atomikong epekto ang nagdulot ng pagguho sa kanyang katawan. Ang lahat sa barko ay nagpakita ng respeto habang tuluyan nang nagwakas ang labanan. Pagbalik nila sa dalampasigan, sinalubong sila ng mga tao na may pasalamat at sigla, at agad na ipinakita ni Sumiko ang telegrama kay Koichi. Hindi nagtagal, nagmamadaling nagtungo sina Koichi at Akako sa ospital kung saan natagpuan nilang si Noriko ay may mga sugat, pero ligtas. Tinanong niya si Koichi kung natapos na ba sa wakas ang giyera, at niyakap niya ito nang umiiyak. Hindi napansin ang pattern na kahawig ng dorsal fins ni Godzilla sa kanyang leeg. Samantala, sa ilalim ng dagat, isang piraso ng laman ni Godzilla ay nagsisimula ng muling tumubo.